Para nga, ako sa susunod ay mapagandaan mo na mabuti. Ganun tayo. Sa panahon pa naman ngayon, Jen, wala kang pwedeng sabihin na wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, at hindi ka kikita ha? Oo. Sa lahat na ng paraan, sa lahat na ng panahon na nakita ko sa kasaysayan, ito na ho yung panahon na halos lahat pwede nang kumita ha? Mula sa bata hanggang sa yung hindi nakalalakad ha? Yung isang buwan, 2 buwan siguro. Pero yung susunod na buwan, dapat meron ka na talaga. Yes. Minsan right decision lang. Yes. Kasi minsan, at saka diskarte. Yun. Ang iba kasi, ito tinapos ko, tapos ito lang susunduhin ko. Hindi. Wala sa tandaan nyo, ha? Mas maraming ang yumaman kung ang pag-uusapan yung mga property, ha? Yes. At yung pera sa bangko. Naku, mas maraming naging bilyonaryo. Hindi nga nakapagtapos ng kolehiyo. Totoo. Diba? Yung mga grupo namin, sila Bill Gates. Yan. Diba? Sila, ang dami. Mga kinikilalang mayayaman sa buong mundo. Si Mark Zuckerberg. Nangangalaglag na yung barya ni Joey Morte. Mga nag-drop out. Kasi nakita nila, teka, mukhang mali yata. Parang mas mabilis akong uunlad kung magtatayo ako ng negosyo ko. Hindi naman yan para sa lahat. Totoo. Yung mga nag-aaral, mag-aaral kayo. Tapusin nyo yan. Pero dun sa mga hindi nakatapos, huwag nyong gawing hadlang yan. Totoo. Diba? Dapat yan, mindset yan. Yes. Parang inspirasyon. Diba? Naalala ko lang, siyempre, sabi natin na pag-uusapan yung paghahanda. Sa lahat ng bagay, pinaghahandaan natin yung bagay na yan. Oo. Katulad ngayon, Jen. December 23 na, pinaghandaan ng gobyerno. Pagpasok ng bagong taon, dapat may bagong budget ha? Yes. Pinaghandaan ho yan. Kaya lang ang problema, nung binusisi yung budget, mukhang naghanda tayo, pero mali yung paghahanda. Ha? Kabaliktaran ng tinimbang ka, ngunit kulang. Ayan. Ito naman tinimbang ka, ngunit sobra. Sobra sa iba, kulang sa iba. Binawasan pa yung iba. Ayun. Siguro, bago natin ituloy, ha? Bibigyan lang natin ng glimpse, panaw. Yung ating mga babayan, ano-ano ba yung mga budget na binawasan. Kasi nasa kamay na ito ng Pangulo ngayon di ba? At tinitingnan ng Pangulo kung ano bang gagawin natin dito, ha? Una. At teka lang, magtuloy hindi pa pinirmahan. Ano nga, 20 ha? Hindi pa. Dapat pipirmahan. Hanggang ngayon po, hindi pa napipirmahan. 23 na, ha? 8 araw na lang. Tingnan nyo kung tama ba na limi-limi nito ng Pangulo. Nangunguna dyan at usap-usapan yung tinanggalan ng 74 billion pesos na subsidy ang PhilHealth. Yan. Sabi nila, teka, meron naman kayong pondo pa na hindi nagamit. Pero ang sabi ng kabilang panig, nasa batas yan ha? Na dapat laging may subsidy. Ayun. Ang DSWD. Pero walang tinukoy kung magkano Wala naman. Kung ako doon, binigyan ko 1,000 sa'yo. Pwede. At least may importante naman may subsidy. Naano mo yung batas. Natugunan mo yung sa batas. Kasi zero. Yung pero yun marami ang magkakaibang pananaw doon sa punto ng PhilHealth. Yun nga. Magkakaiba. Yes. Okay. Sa DSWD naman, yan. Ang ibinigay na pondo, 217.34 billion. Mababa sa 313.26 billion na panukala ng Kamara at sa 226.67 billion sa ilalim ng National Expenditure Plan. Ibig sabihin, meron ng talagang pondong proposal. Hinihingi ng DSWD, yes. Kasi kaya lang, pinipresent nila nung nag-BICAM, nagtataka sila bakit biglang bumaba. Nabawasan pa. Yun namang Department of Health, bumaba ng 273.72. Ang request nila ay magkano dapat? Mas mababa. Hindi ko kasi maintindihan yung pagkakatagay dito. Basta mas mababa. Doon sa hiling nila, ang inaprubahan, mas mababa. Okay. Binigyan lang sila ng 247. Hindi, kasi ang talagang proposal na ng ay 273. 273 na minus 247. Okay. Yun. Yung DepEd. Yan, yan. 737 billion. 737. Naging 748. Dating 748, naging 737. Ayun nga binawas na, 12 billion. So, yung 10 billion tungkol sa computerization, etc. Okay. Yung AFP pa lang, laki ng ibinawas. 5 billion ang ibinawas, ha?
Sa AFP modernization plan. Alam mo, merong ibang mga sumasama ang loob dyan, ha? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Sabi nyo, nakita nyo na niya, binigyan tayo ng 350 subsistence allowance per day, ha? Sa mga sundalo. Pero ang ating national budget, binawasan naman ng malaking, ibig sabihin, parang ang umiikot na salita ngayon sa AFP, Nelson, paraan niya tayong pinrito sa sarili nating mantika. Ewan ko, ha? Bakit pinrito? Kasi mantakin mo, binigyan ka ng 350. Oo. Tapos tinanggalan ka ng ilang bilyon. Diba? Okay. Hindi, parang ang dating nun, yung ibinigay mo sa amin, kinuha mo. Teka lang, parang kung lilimi-limiin mo, mayroon talagang maipupunan, Nelson, di ba? Tuwang-tuwa na tayo doon sa sinabi ng iba na, salamat, thank you, 300, magiging 350 na yung kanilang subsistence allowance, di ba? Nadagdagan sila ng 150 ata. Di tuwan-tuwa yung mga sundalo. Pero nung nakita naman yung kanilang hinihinging budget, magkano binawas? Natira, ang binawas, 5 billion eh. Ayun, kita mo. 5 bilyon ang ibinawas sa kanila. Sa modernization plan. Ay, doon nga, di ba? Kaya ang sabi ng iba, yung mga retiradong general, dapat ba tayo matuwa o dapat tayo mag-isip na mabuti ano ginawa sa atin? Well, yun lang po naman, nagsisirgulong mga kaisipan ng ilang sundalo. Di ba? At tapos, pag titignan nila, maiinggit ka dun sa ibang mga tinaasan dyan eh, ha? Yan na. Number 1, DPWH. 1.113 trillion. Mas mataas sila. Kasi laging comparison yan, DepEd. Ang totoo, dapat DepEd ang pinakamataas eh. Pero hindi ko alam kung anong paliwanag nila. Bakit naging DPWH umabot na 1 trilyon mahigit. Samantalang ang DepEd, 700 billion lang. Dati namang nasa trillion na yung budget ng DPWH last year. Kaya lang, kalahati lang doon ang nagamit nila. Yun na nga. Oo. Hindi nila nagamit talaga. Tapos, ang Kamara, itong tinitingnan nila na naging 33.67 billion mula sa 16.345. So, ang request nila 16 lang? Oo. Nagdagdagan pa, naging 33. So, almost times 2? Oo. Wow, jackpot! Ang Senado, mula sa 12.83, naging 13.93 billion. Naragdagan din. Ng halos 1 billion. Ay, kasi nga naman, 24 sila versus 300 plus eh. Oo. Di ba? So, yung dalawa, parang nagkasundo. Sige, sa atin na lang ilagay ang mga ibabawas. Di ba? Kasi parang nagtanggal ka sa iba, pero nilagay mo sa sarili mo. Aywan ko lang. Alam mo, sa usapan ngayon, sa likod ng entablado, yung mga miyembro ng BICAM, Nelson, mukhang ngayon natin nagkakasisihan, ha? Bakit? Nagkakaturuan. Bakit kasi? Kaya parang, akala ko ba sabi niyo okay na yan? Akala ko ba pipirman agad ang Pangulo? Okay na to sa Pangulo. Bakit biglang ayaw? Kasi ganyan eh. Ang problema, ang punching bag nila ngayon, hindi nila may turo yung mataas eh. Ang punching bag ngayon, yung leader ng Kamara. Kasi siya ang lagi na pagbubuntunan ng galit eh. Sino pa ba? Ayun na nga, diba? Iyaman din lamang ikaw ang lagi na akuin mo na lahat. Ikaw na. Ewan ko lang kung aalma ngayon. Kasi yun ang nagsisirkulo din na Nelson. Ganun ba? Doon sa 24 na miyembro. Kasi 12-12 yan eh. 12 representante ng Senate, tsaka 12 representante ata ng Kamara. Ay ngayon, ganun na. Naku po. Ano na nangyari ngayon? 23 na, hindi pa napipirmahan yan. Ano kayang gagawin dyan ng presidente? Yan, naku. At yan sinasabi natin na... Iimbestigahan natin ng Quadcom yan. Ipatatawag yung mga miyembro ng BICAM. Delikado ka. Pwede kaya gawin yun, ano? Kasi bigla nagkagulo sa BICAM eh. At kung ako si Kong Paduano, itatawag yan. Your Honor, I move. Pero galit na galit dyan. Galit na galit dyan yung mga retiradong general. Ay, mamaya, babasahin natin. Mamaya, nagpapantingan tenga eh. Kumbaga, nagpupuyos ang damdamin ng mga retiradong general. Kung makikita lang nila siguro si Paduano kung maghaharap lang sila sa... Bawal, naglalakad. Nagkaharap, nagkasalubong. Mga general, ano? Naku po.
Ano may mangyayari, no? Baka sabihin, punitin ang ating sidula! So ano pa, Senado at saka Kamara, dagdag pala sila? Yung tatlo. Yung tatlo pala na yun, ang naka-jackpot dyan sa mga binawas na yan. Oo. Kasi nananatiling intact yung ating budget, di ba? Parang 5 point. Yes, yung total. Yung total. Hindi naman pwede nilang bawasan yan eh. Pwede lang yan, medyo i-align mo ng konti. Bawas ka dito, dagdag mo sa kabadya. Bawas sa kabila, dagdag dito. Pero sa kabuuan, yun na yun. Yun na po yun. Kaya lang mukhang nagkamali nga sila doon sa ilang binawasan dyan. Biruin mo, TOST, binawasan. Department of Agriculture. Yan, laki din ang binawasan. Agriculture, ha? Oo, tapos DepEd. Yung tatlong lang na yun eh. Ha? Huwag na nating isama muna yung PhilHealth. Kasi nga, magkakaiba yung pananaw dyan at mukhang... Yung PhilHealth medyo contestable talaga yun. 50-50. Debatable. 50-50. Kaya lang yung tatlo, mukhang dun talagang may problema. Ha? Tsaka yung, di ba, sabi nila... DSWD pa pala. Ayan, tsaka yung yung sa budget, hindi naman naaprubahan yung AKAP eh. Pero sa BICAM, pumasok. Bigla nagkaroon. Kasi ang unang kahilingan, 36 billion, well, hindi na-approve yung 36. Ang na-approve po, 26, pero meron pa rin. 26 billion pa rin ang ibinigay sa kanila. Di ba? Ganun ba? Ano ang nangyari? Akala ko ba naninindigan ng Senado noon na talagang walang akap? Yun nga. Yakapan, meron siguro. Katulad nitong sina Precious. Sinong Precious at si Maki. Mga pamangkin ko to eh. Baka ito nagyayakapan. Dahil wedding anniversary nila ngayon. Andyan sila sa San Fernando, Pampanga. Yan ang akap. Happy wedding anniversary. Pero ang akap na yan, walang budget. Cost cutting ba yan? Cost cutting. Yun nga. Yan ang sinasabi natin, Jen. Patatapos ang taon, pero yan ang, kung sa Pilipinas, sa gobyerno, ito ang malaking paghahanda nila, yung budget. Di ba? Ngayon, mas malaki po ang problema natin kung magkakaroon tayo ng reenacted budget. Di ba? Meron na lamang tayong 8 araw. Actually, sa Kamara at sa Senado, minadali yung pagdinig ng budget, Nelson, di ba? Kasi talaga ang target nila, by December 20, mapirmahan ng Pangulo. Again, doon sa baba, wala tayong masisisi, Nelson, ha? Mukhang maayos sa baba. Mukhang doon talaga sa BICAM, nagkaroon ng hindi kawasay... ano ba ang nangyari talaga? Hindi ko maisip eh. Ayun nga. Di ba? Hindi, kung tayong dalawa, Jen, nawala sa BICAM, hindi natin maintindihan paano nangyari, si Senador Amy nga nandun eh. Ayun yun ba? Ang sasabi, ba ano naman nangyari? Para kami nangangapa sa dilim, di ba? Parang hindi nila alam talaga kung paano nangyari yun. Totoo. Sa lahat ng mahirap nangangapa ka sa dilim eh. Baka ang makapa mo, kung hindi masangsang ang amoy. Di ba? Ako dapat, alam mo, sa pagkakataong ito mukhang tahimik na tahimik si Senador Chis Cordero, ang sa ating Senate President. Oo nga, no? Senator Wala siyang kakibo-kibo ngayon, bakit ano? ayaw mo sana... dati, pinagtatanggol pa niya yung tinanggalan nila yung DepEd. Yun, Pero nung nagsalita yung DepEd, hindi ho totoo. Hindi namin nagamit yung computerization program fund na yan. 91%, 10% talaga yung natitira. Yun na nga. Baka mula nun, nanahimik na sila. Nung nasoplan sa ni Yusek Jennifer, ano ba yan? Sibilia. Yes. Yusek Sibilia. Yun, hindi pala Jennifer Sibilia. Artista ata yun. Yung pa sa si Yusek Sibilia, hindi po, ito na ho yan eh. Out of 30 billion ata sa 2 taon, parang natitira, 2 billion na lang ata natitira nilang budget. At sabi nila, yung utilization rate nila, 90 plus. Ang DepEd pala, ang may pinakamalaking utilization rate, Nelson, di ba? Yes. Kasi hindi mo pwede talaga tipper ng DepEd. Hindi. Diba? At saka talaga, gumagastos yan. Kasi una, sa mga teacher, at continuous pa lang eh. Operational kasi, di ba? Hindi po pwedeng tipper yung teacher eh. At saka mga eskwelahan. Hindi katulad ng DICT. Ayan, ako. Isa sa pinakamababang utilization rate. Nasa 30% lamang. Patapos na ang taon. At sa lahat, mula nung itayo, Nelson, mula nang itatagpo ang DICT, sino man ang nanguna dyan, hindi ko po lubos maisip ko paano napakababa po ng inyong utilization rate. Tama yung maging matipid. Diba? Tama ho yun. Pero, meron din hong sobrang pagtitipid eh. Diba? Lagi kong ibigay na halimbawa dyan, Nelson, sa isang pamilya,
Tay, di ba? Patapos ng taon, Tay, ang laki na natipid natin, 1 milyon ha. Naku po, oo. Bakit po wala si nanay? Andun, nasa ospital, anak. Bakit po? May ulcer, hindi nakakain ng 1 taon. Si ate po nasaan? Ayun, naghihilahod. Wala man lamang vitamin. Di ba? Hindi tamang pagtitipid. Di ba? Yun ang ating sinasabi, Udo. Tama yung magtipid. At saka ang budget kasi, Jen, kaya ka binigyan ng budget, kasi nagprograma ka ng mga gagawin mo. Di ba? Hindi naman bibigyan ka ng budget at pepersahin ka na o gawin mo yan. Ikaw ang nag-propose yan eh. Ayun naman. Ito pong gagawin namin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pong mga budget na kailangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito lang ang ginawa mo. Ibig sabihin, hindi mo nagawa yung trabaho mo, di ba? Noong hinaharang yan, galit na galit ka. Di ba? Nung hinaharang ng mga mababatas at yun ay pinadadaan sa matinding pagbusisi, galit na galit ka. Nung inaprubahan naman, ayaw mo namang gastusin. Di ba? Sino nga ba, di ba yung DICT secretary, yung bago, sabi niya, agash. Agash pa rin kanya reaction. Tama. Diba, ganun pa yung sabi niya. Oo, last year yan. Nung dinedepensahan nila yung budget for 2024. Kasi yung pinaltan niya, 25% lang yung utilization rate. Kaya nung siya umupo, sabi niya, agash. Agash. Anong nangyari? Pag-akuan niya, nandyan. Yan. Pag-akuan niya, nandyan. 3 months pa lang. Ubus yung 50% ng pondo namin. Hanggang ngayon po. 30 lang. Percent. 3 taon na ata siya sa kanyang posisyon ngayon. Ganun din pala ang problema. Ay, kung ikaw maagasan ako sa iyo. Ang kanila palang paliwanag ng mga nakakaraan dyan, ay dahil bagong tayo pala yung opisina nila. Kaya low utilization. Ngayon, lumang-luma na. Di ba yung sa may UP yan? Dito sa may Armin Garcia? Taon-taon kasi ganun mababa Ay, nako. Anyway, ngayon, ang tanong natin dyan, ano gagawin ng Pangulo? Kasi sinusuri ito, no? Meron na lamang pong, ngayon, sabi natin, tapos na araw ngayon. Di 7 araw na lang. Bukas wala pang pasok, 24 Pero ito naman pwede namang gawin kahit walang pasok sila ha? Ganon? On their own pwede. Lalabayan ba ni Executive Secretary Lucas Bersamin yan? Dapat lang. Ganon, kasi ang tanggapan ni Secretary Bersamin, Executive Secretary, ang tututok dyan, Nelson At saka yung kanyang mga kasama. Si Jomar Canlas kaya magpupuyat din dyan. Sanay sa puyatan yan. Yusek Jomar Canlas. Hindi yan yan ay isa sa pinakamasipag na pagka binigyan mo ng trabaho. Hindi yan hindi niya titigilan niya hanggang hindi natatapos. Pero ito pambansang budget itong tututukan nila. Di ba? Kuya Jomar, paano ito, Pagka bukas, tapos sa susunod na araw, 25, ewan ko na lamang kung magpupuyat pa rin ba sila niyan? Oo, kayang-kaya nila yan. Ganon? Diabetes 6, magpupuyat pa rin? Magpupuyat ka? Ay, naku po. Talaga naman, paano? Sana. Kasi sabi nga po natin, pagtungtong po ng Enero 1, at tayo po yung re-enacted budget, mas malaki pong problema kakaharapin ng bansa natin. Kasi hindi yun yung nakaprograma Yan. Diba? At hindi yun ang mga pinagplanuhan. O kaya naman, mayroong pagkakataon na nagkaroon tayo ng re-enacted budget in 3 months Di ba parang na-late, na-aprubahan ata ang budget noong January, February, March. At saka lang na ipatupad yung bagong budgeting natin. Di ba?